Pero ang katotohanan dyan, mga kapatid, kahit na urgent yung client, hindi siya lalapit hangga't hindi natin binibuild yung foundation, which is the 3+1 tips na i-share namin ngayon. But ito at the end of the call na I really like you, ganyan-ganyan. But sorry, sana daw hindi ko masamain kung i-share niya yung kajabi niya, tapos itetest niya ako. Imagine on the spot. First time ko First time ko naka-encounter ng ganito. Talaga, during the call mismo? Even sila, di ba, nag-a-adjust based on sino yung kinakausap nila. Diba? So, the same thing with us pag iniintindi natin yung ideal clients natin. Ano ba yung sinasabi nila? Ano ba yung words na ginagamit nila? Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners. Even si Jesus may target audience, di ba? You have to understand na ang referral is built out of trust. Hello, everyone! Today's episode is all about why you can't find clients as a VA or freelancer. Do these 3 things first. And actually, 3+1 yan kasi may bonus pang kasama after ng 3. Let's have an opening prayer first. Let's remember that we are in the presence of God and the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves, send your Holy Spirit so we will always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All these we pray in Jesus' name. Amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Actually, marami na kaming how to get clients episode kung tutuusin. We have a lot of content about that. Check nyo sa description. Ngayon, ang episode na to, while we still going to talk about that, medyo real talk tayo ngayon in a way. Kasi lagi natin sinasabi, paano ba magka-client ngayon na? As in ngayon, money now, kailangan mo ng budget, so you need now. Pero meron tayong minimiss kasi. Meron tayong kinakalimutan na feeling natin shortcut, pero hindi siya shortcut eh. Hindi mo siya pwedeng skip. So, teaser alert lang na it's not your skills, by the way. And we are Connie and Belle. And this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So if you're watching for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We go live Tuesdays and then Friday is recorded. Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. So Tuesdays and Fridays, ang aming YouTube video release. Every Tuesday, live praise and worship session yung mga kapatid. So, kung wala kayong ginagawa na Tuesday afternoon, samahan nyo kami, mag-praise and worship session tayo. This invite goes out to all the Christians out there para ma-feel talaga natin na sinisimulan natin yung week natin ng tama. The grace is with the Lord, of course. And then Fridays naman, we do our may video kami, may pre-recorded video like this one na lumalabas every Friday, where we discuss more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistance. So kung interested kayo to learn how to earn online working from home, and kung may mga tanong kayo kung paano mag-start, ito yung tamang ito yung tamang video for that. Mag-iwan lang kayo ng comment, say hi, or kahit na ask us anytime, mga kapatid. And we're willing to feature yung answers namin dun sa mga next sessions. So, yun, we want to hear from you, mga kapatid. So, that is happening every Friday. Walang time. Walang exact time. 7 p.m. Okay, 7 p.m. Friday, Manila time.
Ayun nga, so speaking of VA, so if you wanna learn how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Kasi available siya ganito, print, ebook, Kindle, and audiobook. If gusto mo muna ng free chapter, meron naman tayo niyan. Just visit bit.ly/VA free chapter. Ayun. So, bakit nga ba ito yung napili namin na topic for this session? Kasi someone send me a message. Actually, nasa ano pala siya, may challenge yata yung tribe. Okay. I think it's one of the reasons na she messaged me. Hindi niya na ako binalikan, naasar ko. Anyway, kasi ang tanong oh, excuse me. Paano magka-client now? Kasi kailangan mo na ng money, ganyan. So, lahat naman tayo laging gusto na kailangan may client now. Pero ang katotohanan diyan, mga kapatid, kahit na urgent yung client, hindi siya lalapit hangga't hindi natin bini-build yung foundation, which is the 3+1 tips na i-share namin ngayon. Iko-compare din namin kung actually may similarity siya when it comes to building your traditional business kasi we treat VA or freelancing as a business dito sa channel na 'to. Hindi lang 'to employment, hindi lang 'to remote work. This is our business. So we wanna show you ano yung similarities nila when it comes to traditional businesses. Kasi again, kahit na anong gawin mo, mag-post ka, kung ano man yung usual na ginagawa mo, tapos if you're not finding clients or not getting clients, something is wrong and this is the foundation na ini-skip ng marami sa atin. Kasi tinatamad or walang time or feeling nila makakakuha na ng client. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. We understand. Pero again, kahit sinong tanungin nyo sa freelancing, yan at yan ang tatanungin yan sa inyo. So if you're like, for example, you're asking for a referral, di ba? Bago kayo i-refer, may tatanong sa inyo. And yung isasagot nyo, yun yung kailangan na confident kayo. O kumbaga sa product, kung magse-sell ka, hindi ka lang basta magse-sell ng product without doing this, yung i-share namin later. So, yan. Ayan, maiksi na 'to promise kasi diretso na agad tayo. Sabi mo yan eh. Last time 30 minutes pa rin yata, 40, ano ba yan? Hirap paikliin. Anyway, lalo na pag marami kaming pwedeng i-share. Ganun kami, hindi kami nag-gatekeep mga kapatid. So, kung meron kaming maitutulong talaga, i-share namin at i-share yan. Kaya kung napapahaba dahil marami kaming nasasabi experience, mga ganyan. So, ayun, syempre dahil alam niyo na may acronym, SEL. Kaya 3+1 yan kasi 4 talaga. Wow. Sell, S-E-L-L. So, hindi ka makakakuha ng client without selling. Diba? So, the first one is S, study the market. Ito yung una kong tanong actually, nung tinanong ako na baka may naghahanap ng VA or ng kung ano man yung ginagawa nyo as freelancer. Ang tanong ko, sino ba? Sino ba yung gusto mo? Study the market. Ang market na tinutukoy namin dito is our ideal client. Sino ba yung client na gusto nating maka-work? Anong klaseng business? Diba? Kailangan intindihin natin sila. Again, itong top 3, the first 3 na lang, hindi natin pwedeng i-skip. Okay? Kasi, paano ba? Hindi mo made-defend ang sarili mo ng maayos kung ikaw mismo, hindi mo ano yung ginagawa mo. Di ba parang, so unang tanong, sino ba ang client mo? Kailangan mo maintindihan. Tapos, ano yung mga problem na hinaharap nila, ganyan. Tapos, sa problem na yun, mag-step 2 tayo, pero yun muna. Pero ang first 3 is what problems they face, what services they need, and where they are. Pag sinabing study the market, it means study the ideal client or the client that you wanna work with. Anong klaseng business, 'di ba? Ano yung challenges nila o struggles nila?
ano yung mga kailangan nilang tulong, 'di ba? Or saan sila. Kasi kung alam mo yang mga 'yan, lahat 'to importante, kasi kung alam mo yang mga 'yan pero sa ibang wala sila dun sa kung saan ka nag-e-exist, hindi ka rin nila makikita. Useless din 'yun. So, walang walang lakto talaga, promise. Walang shortcut, walang, puwede bang 'wag na nating gawin 'yan? 'Tong mga 'to hindi puwede talaga mga kapatid. Kaya gawin na natin, ha? So, i-compare natin 'yan sa traditional businesses. O kung restaurant owner, ang restaurant owner nag-study 'yan ng food trends. Lalo na kung matagal na kayo tapos wala kayong bago, ta's ang dami na nagsulputan na na restaurant, mapipilitan kayong bumalik. Actually, gagawin mo rin ulit 'to, ganyan. So, they study food trends and local demand before designing a menu. Ayan, kasi kailangan na mag-improve. Tapos 'pag sa real estate agent naman, like for example, may mga gano'n din naman na business, um, they study also housing needs in specific location. So, hindi yan basta-basta sumusulpot, may mga behind the scenes yan, and yung mga behind the scenes na yun, meron din tayo nun as VA or freelancer. Ayun. Tapos sabi nga ni Proverbs, sa Proverbs chapter 27 verse 23, "Take good care of your flocks, give careful attention to your to herds or herds," kung ano man yung pronunciation. Kasi paano ba natin sila take care yung flock natin if di natin sila kilala, hindi natin alam ano yung kailangan, baka binibigay natin yung wrong thing, 'di ba, ng mga things na hindi nila kailangan. Yung sa'kin yung advantage din ng studying the market. Ayun nga, yung parang alam natin kung ano yung kailangan nila, ano yung puwede nating i-offer eventually 'pag alam na natin yung market. Aside from that, ang isang advantage pa, yung energy nating mga kapatid, nako-conserve siya. Parang kunyari imagine, ang target mo maraming market, gusto ko mag-e-com, gusto ko mag-ano, graphic design, gusto ko mag-video editing, kahit na ikaw yung pinaka-talented at maraming skills at hindi ka nag-focus sa isang market, mahirap na magkaroon ng ano, ng recall na, si ano, si Sis Cons ano siya, video editor siya. Ay, video editor ba? Ay, nag-aano rin siya, nag-e-com din siya. So, ang hirap, hindi ikaw yung magiging top mind. So, yung advantage ng talagang mag-zero in kayo dun sa market na gusto nyo and aralin talaga siya, yung core na needs niya, para sa ano yun, sa energy natin, and yung hindi tayo iwas burnout ba. Kasi kung imagine mo kung marami kang iki-cater na type ng business or marami kang ipo-provide na service, hindi ka magiging expert sa isa. So 'pag kung hindi ka expert, parang iko-consider ka na parang eto lang yung yung rate na bagay sa'yo, mahirap mag-demand kasi hindi ka expert dun, jack of all trades, master of none. So yun yung challenge dun. So kung nag-focus ka na sa isa, matututukan mo rin kung ano ba yung bago dun sa industry na yon. So hindi mo na kailangan parang kung gusto mo matuto sa iba, parang just for learning sake, yun lang siguro yung ano dun, yun lang yung advantage nun. Siyempre dapat naggo-grow pa rin tayo, nagda-dabble pa rin tayo sa ibang ano ba meron diyan. Pero yung Yung core na service natin, mag-focus tayo sa isang market para mas ano siya, mas mas targeted. So mm. yun. Ayun. So, para sa ano, if ever na nagtatanong kayo, VA, paano yung general VA? The thing is, yung general VA, ginagawa niya lahat, yes. Pero minsan, meron kang specific na type of client na lagi mong nakaka-work. So, Yes. pwede rin yun. So, for example, sa real estate, 'di ba? Real estate VA ka. Kasi alam mo yung process, ano bang ginagawa ng mga real estate agents na 'to or mga brokers, ganyan. Alam mo yung mga needs nila. So, nandun ka to assist them. So, naka-ano ka pa rin, as in focus Mm, ka pa rin, 'di ba? yes. Hindi hindi kaya ako hindi 'pag nagha-hire, 'di ba, halimbawa, "Uy, kailangan nila ng real estate VA," hindi ako mag-a-apply, hindi ako Kahit kaya mo naman na aralin, oo, 'di ba? oo. Pero kasi Yes. hindi ko yun ano,
Hindi ko Yes. yun forte kumbaga. The same thing with other industries. So, pwede pa ring mag-focus yung VA in a particular business or type of client. Ayun. Ayan. So, next na tayo sa E. So, yun yung next step. Halimbawa, nalaman na natin anong problem, ano yung mga kailangan nila, at nasaan sila. Ngayon, ang turn is evaluate your skills. Ang keyword, evaluate your skills. Hindi acquire new skills, hindi learn new skill, di ba? Evaluate your skills. So, ibig sabihin, reflect on your abilities and match them to market demands. Ano ba yung, based dun sa study mo, based dun sa research mo, ano yung mga kailangan nila? And yung ano yung sa mga kailangan na yun, ano yung ginagawa mo na? Kasi minsan akala natin wala tayong skill, pero meron. Meron. Akala nyo lang wala, pero meron. Ayan, kaya note again na you don't even need to start from scratch. You can just review what skills you already have. Again. So for example, sa tailor businesses, 'di ba? Kailangan ba nilang mag-offer ng both modern and traditional clothing? Kasi minsan ano lang, isa lang. 'Di ba meron ngang ano yung sa yung iba yung mga high-end na ano lang talaga yung clothing nila, yung ino-offer. 'Di ba? Hindi naman pangmasa yung iba. So gano'n din tayo. Ano bang ano yung kaya natin? Ganyan. So sa photographer, assesses equipment and editing skills. Again, these are also just, mga self-employed, sabihin na natin, or they have their own business. Ganun din. Nag-aano pa rin sila sa ano bang meron na ako? Ano yung pwede ko nang i-offer? Ganon. So, a reminder lang from Romans chapter 12 verse 6, since we have gifts that differ according to the grace given to us, let us exercise them. Actually, mahaba pa to. Parang sinabi niya, if you're meant na maging preacher, mag-preach ka. If you meant for to teach, mag-teach ka. So, hindi siya focus on one skill. Diba? Lahat tayo may unique skill at may unique na kung paano natin ginagawa or sineserve yung mga clients natin. Yung sa akin yung dagdag dito sa pag-evaluate ng skills kasi ako yung isa sa mga hindi naniniwala sa fake it till you make it. Sa totoo lang, kung yun yung nire-recommend ng ibang mga nagtuturo, sorry, sa akin talaga personally, parang gusto mong ipaiwas yun. Kasi, ito fresh na fresh. Like, this morning lang, meron akong client, chika ko ha, meron akong client na naka-DC. Tas ang hinahanap niya kasi yung magma-manage ng Kajabi course. So usap-usap kami tas I really like you, Bel, but ito at the end of the call na, I really like you, ganyan. But sorry, sana daw hindi ko masamain kung, ise-share niya yung Kajabi niya, tapos ite-test niya ako. Imagine on the spot, first trip ko, hindi ko na-encounter ng ganito. Talaga? During the call mismo? During the call, at ito yung last na step. So, tas ang pagka-explain niya sa akin, I hope you understand, but I've been burned so many times in the past because a lot of freelancers daw na nag-approach sa kanya, as in, pino-project dun. Kasi ang meron siyang screening form. May form siya dun nagsimula lahat May pina-fill out siya na form. Tas ang dami daw mga nagsasubmit. Tapos, alam naman niya na dumadaan ng ChatGPT, yung iba. Pero yung i-fake mo, yung mismong skill, yun yung sinasabi ko na pwede tayong humingi ng help sa ChatGPT, pero dapat expert pa rin tayo dun sa ino-offer nating skill. So yung iba, pagdating na nung work, nung hindi pa siya hindi pa siya kasama sa screening, nung actual na nag-work together na sila, hindi alam yung mga bagay-bagay. Kaya sa Diyos ko dahil, di ba, imagine yung frustration ng client, pero ang ganda ng pagkakasagot dun sa form, ang ganda ng pagka-send ng proposal and all. So sabi ko sa kanya, I understand where you're coming from. Parang, if you were to create a funnel, where would I go? Nasa screen talaga. Sabi, click that one, and then, basta buti ka mo. Ang brain cells ko gumagana pa kasi si Kajabi hindi halata agad kung saan, di ba? Sa mga menu tab.
Buti gumagana pa yung saka hindi na ako nagkaka-Javi, nasa high level na ako, eh. Anyway, napakuwento lang. So, yun. So, imagine mga kapatid kung lagi tayong nagfi-fake, tapos maapektuhan pa yung mga susunod na mga nag-a-apply na freelancers dahil lang sa few freelancers na sa quote unquote nandadaya ng skill set. So, tigilan na puwede tayong maging upfront na, ito pa lang yung na-try ko sa Kajabi, nakapag-login ako one time, nakita ko yung UI, pero hindi ko pa memorize, puwede yun, eh. Mas ma-appreciate pa ng client na sabihin niyo na agad, kaysa sa ipo-project niyo yung sarili niya, expert, ta's pagdating nga ng ano, magtuturo pa si client, sinong hindi mafu-frustrate nun. So, yun lang, parang naano lang ako kanina kasi bago yun sa'tin, on the spot. So, yun lang. So, ano nangyari? Na-curious tuloy ako sa ending. Ayun, kasi sabi niya may mga nakapila pa daw siya, pero sabi niya balikan daw niya ako. Anyway, di ko sure kung mako-close ko or what. Pero yun pa, isa pang ano, nasa busy na rin lang tayo. Basta yung, wag niyo lang iparamdam na sobrang desperate kayo mga kapatid. Hindi, yun yung maaamoy nila, eh. Kaya nung sinabi ko yung rate, natatawa ako, eh. Parang naano rin siya, eh. Baka kasi may impression sila, 'di ba? So, basta wag lang kayo iwas na lowballers and all. So, yung mga expect na 'to, basta yun. Kasi, balitaan ko kayo na kung na-close or hindi. Yes. Naku, isipin niyo na lang na ganyan lagi kapag ano 'no, kapag nasa call ka biglang on the spot na ano 'no. Actually, ang ganda nun, in fairness. Kaya sabi ko sa kanya, I like that you included that, sabi kong gano'n. Kasi parang, oo nga naman, saka yun yung way ko din na ma-build yung expertise ko na hindi drawing 'to. Ganda rin, okey rin. Yeah. Oo, yan. Extra tip, wala pa nga yan dito, eh. Wala kung nanonood kayo maririnig, pero 'pag hindi, sorry na lang. So anyway, ayun. So yan, nasa evaluate your skills tayo. Next naman is L naman, which is learn there. Yung there natin is your market, your ideal client, language. Bakit kailangan? Kasi baka parang ano lang yan, eh, yung mga, 'pag gusto mong 'di ba yung halimbawa nag-e-evangelize ka ano ko lang masingit lang. Hindi mo gagamitin yung mga terminologies nung panahon mo, lalo na ngayon sa mga Gen Z, mga ganyan, iba yung terminologies nila. So, if you're evangelizing a younger generation, kailangan matuto ka talaga. Kahit na minsan parang, huh? Pero yun, totoo kasi yun. And that applies din sa ating VA or sa freelancing business. So, ang gagawin natin is use the words your audience, meaning your market or your ideal client, uses when describing their pain points and goals. Kasi parang kailangan, uy, kinakausap niya ako. Halimbawa, kami yung client, uy, kinakausap niya kami. Oo, ito yung nararamdaman namin, ganyan-ganyan. Tama ka dyan, ganyan. So, parang ganun yung kailangan nating ipa-feel sa ideal client natin. Kasi like, for example, sa marketing agency, ito na yung kahit na pwede rin naman siyang freelancing, they still adapt their messaging based on the kind of demographics or target audience nila. So, actually hint na yan na copywriting skills din yan. So, minsan talagang 'pag sinabing copywriting as in COPI, writing skills, literally copying the words. Yun yung copywriting and putting it in sentence, ganyan, paragraph. As in yun talaga yung gagamitin. That's copywriting. So may may tip doon. So yun, o kaya 'pag ang tour guide hindi naman yung pare-pareho for every location. So mag-iiba siya ng delivery, mag-iiba siya paano yung flow, based not just on the language, pero yung culture kung sino yung mga kinakausap niya. So gano'n din. So hindi talaga siya exempted. Other businesses are doing it too. So katulad niyan if pupunta naman tayo sa Bible, mahaba 'to, so hindi na namin sasabihin, basta go to Acts 17 na si Paul,
nakipag-usap sa different types of people sa Thessalonica, sa Beroea, hindi ko alam kung anong pronunciation. At saka Athens, yan sa Greece. Ayan. So iba-iba kung paano siya makipag-usap dito sa mga taong 'to. Depende sa culture, depende sa latest na news, yung mga ganyan, depende sa tradition, or ano yung common sa kanila. So we encourage you to read the whole Acts 17 para maintindihan niyo yung sinasabi namin na talagang nag-a-adjust. Nasa Bible 'to mga kapatid, hindi kami ang nag-iimbento ng Yes. so, even sila 'di ba, nag-a-adjust based on sino yung kinakausap nila, 'di ba? So the same thing with us 'pag iniintindi natin yung ideal clients natin. Ano ba yung sinasabi nila? Ano ba yung words na ginagamit nila? How about Yeah, adjust. Like, eto applicable din sa extra tip din sa DC. Para kunyari, iko-compare nyo yung, kunyari, online, course ano siya, coach na hindi pa, ngayon pa lang mag-online course. Hindi niyo siya gagamitan ng mga terms kasi kung galing siya sa traditional na way ng pagtuturo, biglang babanatan niyo siya ng funnels, ng landing pages, and mga gano'n. So, segmentation, sa segmentation na ganyan, blah, blah, blah. So, maano sila, ma-overwhelm sila, ano yun? So, try to speak their language. Kung bago pa lang sila sa online space, edi yung ano niyo, yung course niyo gagawin na nating digital format na na-access ng mga tao online without you being ano, yung hindi kailangan na live ka dun during the ano, yung 'pag nag-access sila ng course kahit pre-recorded videos, yung something na ano, mada-digest nila dun sa kung ano man yung ginagamit nilang terms. And kung kabilang scenario naman na kunyari ano na siya, matagal na siya sa online space, kailangan lang niya ng help ng isang tech VA. So ito naman yung time na i-prove niyo na alam niyo yung sinasabi niyo, alam niyo yung sinasabi niya na nagkakaintindihan kayo, dun kayo gagamit ng mga technical jargon na para mas maging confident sila na ito nga yung right person for the job. So yun, laging mag-aano, laging mag-way. So 'pag bago pa lang sila, hindi ito yung time para magpasikat. Nakakainis kaya yun. 'Di ba nakakainis na gagamitan mo ako ng ano, hindi ko nga naintindihan, hindi kayo i-ha-hire, promise. Sino ba naman ang ano na dun pa lang alien speak na kayo. So dapat sa umpisa yung kumbaga ano, 'di ba merong tinatawag na ano, explain it to me like a 4th grader, 5th grader or something. So gano'n yung approach. Parang, ano tawag, meet where they are. So yun lang. Oh, may ano yun, may hidden tip do'n. So ibig sabihin in order to win the client, dapat i-feel niyo na ano, marunong sila. Kasi kapag dinaan mo na mas marunong ka, Nakakainis, 'di ba? good luck sa'yo, hindi ka Parang yung nafi-feel nila na parang, "Tanong ko ba? Ba't di ko alam niya?" Hindi gano'n. kaya yun. Oh, 'di ba, isa yun sa mga tip. Dahil yan, ha. So ayan, bago tayo mag-ano sa ating bonus, kasi sell ito, make sure na naka-subscribe na kayo if hindi pa. Tapos ask your questions or share your thoughts. How was the SEL? May L pa tayong isa. Share with us your thoughts in the comment section because we wanna hear from you. Ayan. So ito yung last. Kasi ito, pwede namang optional, pero usually ito naman talaga yung dapat mong gawin in order to get client is to link your offer. Pag sinabing link your offer, iko-connect mo sa tamang dot, kumbaga sa, my goodness, lumang sa dyaryo na dot to dot. Napakabago naman ng terminology. Hindi ko alam kung nag-e-exist pa nga, baka sa children's ano meron, 'di ba, yung mga dot to dot na may bilang, 'di ba, Oo. 1, 2, 3 tapos Susundan mo. hindi ka oo, susundan mo yun. So, hindi ka mag-i-skip, parang ganito din yun. So, pag when you say link your offer, pag sinabing offer, nandun na si ideal client, nandun yung problem.
and then nandun na yung solution mo. Ililink mo yun. Paano mo ililink? Connect with them. Nasaan sila? Kaya binanggit namin where they are, where they hang out. Kasi again, useless lahat ng to kung nagtutok kayo sa maling audience. Parang ano lang sila niyan, mag-scroll lang sila, gano'n. So yun, show how your service solves their exact problem, and then clearly connect your services as the solution to their struggle. So katulad ng sa seller, hindi lang nila, ito yung parang copywriting ano din 'to, eh, hindi mo din i-describe yung product or hindi mo sinasabi yung feature. Sinasabi mo paano 'tong mga feature na 'to natutulungan yung consumer. So gano'n din tayo, okay. So base nga, sabi nga sa Gospel ni Mark chapter 2 verse 17, ito pala si Jesus pala 'to. So Jesus heard this and said to them, kasi parang bago namin sabihin 'to. So ito yung parang 'di ba prophesy ba ang tawag mo dun? Basta nagse-sermon si Jesus sa crowd. Or kumbaga nagha-hangout siya, ayun, nagha-hangout siya sa mga makasalanan, sa mga ayaw ng tao, kasi nga ayaw ng mga Pharisees o mga sinners, ganyan. So ito, tinatanong ng mga Pharisees, bakit nakikisama dito kay Matthew na tax collector at sa iba pang mga sinners na mga ayaw ng mga Jewish, ganyan. So ang sabi ni Jesus ito, those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners. Even si Jesus may target audience, di ba? Sinners. Not necessarily righteous. Lalo na kung sinusunod mo na yung alam na niya na hindi mo na need ng guidance. So, yun ang target audience ni Jesus. So, di ba? Perfect example na naman. Galing. Yung sa akin kasi sobrang fresh 'to kaya lahat ng mga shine-share ko galing lang 'to sa kaninang umaga. Yung isang pa, 'di ba tip pa rin 'to kasi 'di ba getting a client nga yung pinaka-target natin, goal. So yung isa pang relevance nito yung linking your offer. Ang isang tip ko din parang habang kausap niyo yung client, try niyong anong tawag dito, i-summarize. I-summarize kung 'di ba nag-usap kayo, i-summarize niyo kung paano niyo naintindihan yung problem niya. Tas after niyong ma-summarize yun, kunyari yung client ko kanina, parang something along these lines ang dialogue ko, So, nakita ko the way I understand it is meron na siyang system in place, kaso one-man team, one-woman team lang siya sa buong niya, sa buong business niya. So, may mga nami-miss siyang may mga nami-miss siyang steps. Parang kunyari yung Zoom link dun sa email campaign hindi niya na-update, yung mga ganun ba? Parang tama na, So, parang ang ginawa ko sinamarize ko. So, eto yung meron ka, eto na yung existing system mo, and this is how I can help. Ako yung magiging mo, ako yung mag-o-organize ng mga task na sa akin mo i-delegate yung mga task na 'to, na alam mo na yung process, 'di ba? So, sabi ko na-appreciate ko na okay ka na, okay ka naman na, meron ka ng brand guide, meron ka ng system, meron na siyang Asana dun sa project management niya. So, ano yung purpose ko? So, dun yung i-highlight kung paano kayo magiging solution dun sa sinamarize nyo rin na naintindihan yung problem niya. So, in a way, masho-showcase nyo kung ano yung listening skills nyo. So, yun lang, problem, solution, tapos yung offer na eventually yun yung i-accept niya or hindi. That's how you link your offer. Yes. Hindi ka basta-basta magpi-pitch or magi-spam. Hindi naman yun ang kailangan. Parang ang kulit, no? Yung parang pag sinabing, ano lang naman ako ngayon, shopping, parang window shopping, curious. Tapos ikaw si offer, I know, I can help you, blah, blah, blah. Makinig tayo mga kapatid. Saka imagine kunyari nagsabi na siya na kunyari tayo ang expertise natin, Trello for example.
Hindi natin ipu-push na, "Mag-prelo ka, huwag kang mag-asahan na." Hindi gano'n. Kasi may system nga siya, eh, 'di ba? Yung hindi tayo magiging ano, yung tied dun sa gusto natin. Yung si client masusunod, mag-a-adjust tayo. Anyway, share with us sa mga viewers namin, share with us alin dito sa 4 na binanggit namin yung kailangan niyo ba, ano pa yung gusto niyong i-discuss namin baka puwede namin kayong tulungan. Yun. Sa'kin lang ang last thoughts ko lang diyan, again, it doesn't matter kung may experience ka or wala. It doesn't matter kung matagal ka ng ganito or bago lang, or it doesn't matter anong meron ka, ano yung even yung corporate experience mo, it doesn't matter. Kahit yung degree mo, hindi siya relevant. Yes. 'Pag hindi mo ginawa 'tong mga 'to, yung foundation, that's the foundation, why it's called foundation, ngayon ko na-realize. Thank you to vidIQ for suggesting. Na foundation kasi talaga siya, hindi mo siya mai-skip. One way or another, people were going to ask you, who's your client, what you offer, 'di ba? Kasi ano, lalo na kung nag-aano ka na, nabasa ko 'to somewhere na akala natin, "Uy, baka may client ka naman pa-refer ako." You have to understand na ang referral is built out of trust. So kung hindi 'di ba, kung hindi malinaw yung offer mo at wala pa kayong experience together, nung kung sino man yung tinatanong mo, hindi sila basta-basta magre-refer. Kasi referrals are built on trust nga. So, puwede kayong refer 'pag may nakita lang, "Oh, may post dito, may nangangailangan," gano'n. 'Yun puwede, pero yung refer, ibang usapan 'yun. 'Di ba? So again, it doesn't matter kung 'pag kahit ano pa yung mga na-achieve niyo, kung i-skip niyo 'to, gusto niyo lang mag-work na agad kay client, maghanap ng client, tapos hindi pa malinaw sa inyo, good luck. Hindi ka makaka-sell. Yeah, yung sell, hindi ka makakakuha ng client, that's what I mean. Yan for me. Yeah, sobrang importante talaga yung clarity, mga kapatid. Clarity sa market, clarity dun sa offer niyo. Tapos ang dagdag ko na lang siguro, 'wag niyong baka kasi sa sobrang pag-iisip naman para ma-target talaga yung ano ba yung offer ko, parang ang tagal. 'Wag kayong masyadong, tawag dito, malalaman niyo rin kung mag-start na rin kayong mag-connect sa mga clients. Kasi you'll never know kung ano yung requirements out there, eh. Saka masasanay din kayo, ano yung language din na ginagamit nila. So imbes na nag-o-overthink, nag-o-overanalyze tayo, "No, kailangan ko muna ma-perfect yung I help statement ko, kaya kailangan ko muna ma-perfect yung website ko." Baka hindi talaga yan uusad agad. Kailangan action muna. Tapos ano, hindi 'to set in stone. Hindi ibig sabihin na, "Ay, ito yung offer ko, ay ito yung target market ko." Masa-stuck na kayo diyan forever, hindi, eh. Yun yung kagandahan niyan, ma'am, sir. May way na kasi dun niyo lang din malalaman, eh, 'di ba? 'Pag kunyari nakipag-work na kayo sa ganitong industry, dun niyo lang malalaman, "Ay, hindi pala 'to yung ano ko, yung gusto ko." Puwede kayong mag-adjust. So, kesa isip kayo ng isip na ipe-perfect ko 'tong offer ko, mag-ano na kayo, start na kayo to connect with Yes. prospect. Oh, maidagdag ko rin na kapag nag-get in touch kayo sa kahit kanino, like for example, if yung kasi nga dapat alam niyo kung saan kayo magha-hangout. So kung halimbawa nasa Facebook yung mga gusto niyong maka-work, tapos naghahanap kayo ng client, ano yung wag niyong kakalimutang i-optimize yung profile niyo, mga kapatid na. Kasi dun pa lang, ano na, 'di ba? Nagso-stalk sila. Correct. So, yan din yung parang link your offer, eh, kasi nandun yung ideal client, yung struggle nila, tapos yung service mo. Paano mo solve yung struggle nila. So yun, nagdagdag pa ulit ako, 'di ba? Oh, 'di ba? Hirap 'no? Hindi kasi talaga kami nagge-gatekeep. Tayong tumahaba mga kapatid, kahit gusto namin iksian. Ganyan namin kayo ka-love. Kung sino man yung Oo. nakakanood nito. Hindi kami Akalain mo yun na wala kaming preno minsan, so kaya napapahaba yung episode. To share with us again, meron bang sa 3 na 'to, saan yung mas medyo naguguluhan kayo?
share with us in the comment section. Ayan. And if you want a guide, an actual guide, a workbook on how to start your virtual assistant business, visit conniezabala.com/VA book. And if free chapter naman, visit lang sa bit.ly/VA free chapter. Closing prayer tayo. Okay. Let's remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. I lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. Amen. Father, because of the Holy Spirit, amen. Ayun. So, we'll see you on Monday for another live session or Friday ulit. Bye, everyone. God bless.